sa amin, sa piging sariwangi, pagliligtas niya sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paulakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin siya ni Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kaniyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Inuutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataang walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan, upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael, Asarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakuusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya, gulay at tubig na lamang
ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na sila'y apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay inihirap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa sa mga salamangkero at inkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lamang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga narito po sa ating loob na simbahan at sa mga nakikinig at nanonood po ng ating Facebook Live dito po sa ating parokya ni San Jose dito po sa San Jose, Batangas, at sa ating mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng mundo. Patuloy po kayong ingatan lagi ng ating mapagpalang Diyos. Sa mga nagdiriwang po na kanilang birthday ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagdiriwang po na kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ang sabi ng 1,000, pagmamayabang niya sa kapwa niya pera ay, alam ninyo, ako, ang pinakamataas ang value sa lahat ng pera, sapagkat ako'y higit sa lahat ay gamit na gamit ng mga mayayaman. Sabi naman ni 500 ay hindi rin naman ako papadaig, sapagkat ako naman ay gamit na gamit din, lalo tigit sa bangko ng mga businessmen, businesswomen. Ako'y lagi kayang ginagamit. Hindi nagpadaig si 100. At ano ang sabi niya? Aba, ay ako yata ang mahalaga. Abay, sa palengke, ako'y gamit na gamit. Lagi akong ibinabayad. Sabi naman ni 50, ay lalong hindi ako papadaig. Ay ako'y gamit na gamit ng mga estudyante. Lagi yan ng baon. At ginagamit pa yan, pambayad sa jeep, pambayad sa tricycle. Ay lasa ko naman akong pinakamahalaga at ako'y gamit na gamit. Nagsalita si 20. At ang sabi ng 20, ay huwag kayong magmayabang. Sa totoo lamang, ay ako'y gamit na gamit. At hindi lamang ako gamit na gamit, sa lahat ng pera, ay ako pa ang pinakabanal sapagkat ako lagi ang inihuhulog sa koleksyon. Ay, nakahiwalay ng babentehin siguro. Ay, yung iba ay pag nabunot ng wallet ko, ay pili din kung alin din ang orange, kung alin din ang ube. At yung 3 tao, ay malayong nakahiwalay na yan at baka mabunot. Alam ho ninyo, ang tema ho ng ating ebanghelyo ay maliwanag sa atin ang pagbibigay. Sino ba ang taong tunay na generous? Sino ba ang taong tunay na mapagbigay? Sabi ng ating Panginoon dito, ay yung dukhang balo. Siyang mas higit na nagbigay, sapagkat yung 2 kusing, ikabubuhay na ibinigay pa niya lahat. Kita nyo, dukha na, balo pa. Walang-wala na, ay nagbigay pa. Magkano ho ang laman ng wallet ninyo? Ay lasa ko naman, ay may laman yan. Ay kaya ba ninyong ibigay lahat iyan? Mamaya ako nang mangungulekta para kayo hindi na makatanggi. Ay ito ho, may kasabihan nga ho, yung famous maxim na it is possible to give without love, but it is impossible to love without giving. Giving is a sign of love. You give flowers, you give chocolates, you give gifts. It's a sign of love. Kaya when you say, I love you, when you say, I care, may binibigay ka. Your time, your effort, your strength. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal.
Sapagkat ikaw ay napilitan lamang. May mga nangihingi dahil kayo ninyo maistorbo. Dahil nainis ka na. Is that giving? Kaya, who is generous people? Paano nga ba ho ang sukatan ng tunay na nagbibigay? Kaya nga ho sa ating ebanghelyo, ang pagbibigay ay ito ho. To give is not to count the cost. Ay meron nagbibigay, ay bilang na bilang eh. Ay, nabigyan ka na. Aba, ay ikaw na naman. Aba, ay kabibigay-bigay ko lang sa iyo nung isang linggo. Pag huba tayo nagbibigay, binibilang natin. And when we give, we do not give what is extra. We do not give what is less valuable in us. Sapagkat meron ng ganyan. Eh, saan ako magbibigay pag ako'y tumama sa loto? Ako na magpapagawa na yan. Magdudunit ako sa simbahan. Eh, pag hindi tumama sa loto, hindi ka magbibigay. At may nagbibigay ho dahil labis. Paano kung walang lumabis? Hindi ka magbibigay. Ay may mga disasters, natural disasters, may mga panawagan ng simbahan, magbigay ng garini, mag-donate ng garini. For the sake of giving, magbibigay ka ng pagkain, magbibigay ka ng dilata. Pag tiningnan mo ang label, expired naman. Tapos sabihin mong nagbigay ka. Nangangailangan ng damit, ng basic needs. Nagbigay ka. Isang kahon. Anong ibinigay mo? Ay barong naman eh. Amerikana. Yung ganun yung masusuot pang araw-araw. Ay kayo ho, magbarong pag kayo mamamalingke. Nakaboots pa kayo doon, no? Kayo nakasaya, ay pupunta kayo ng palengke. Aka naman, aba, ay hindi pa naman tapusan, biminasa gala na. Ay nagbibigay ka na may punit-punit. Kaya ho, well, personally no, nakaranas ako ng ganyan. Sabagat bago ho naman yan ibigay, sinosort out, pinaghihiwalay. Sabagat may mga bagay na hindi naman napapakinabangan. For the sake of giving, nagbigay ka nga. Pero, useful ba yan? Beneficial ba yan? What is the test of generosity? Tuwang-tuwa kami, nabalitaan kang may nagbigay ng 100,000. Ang sabi natin, ay ang laki, 100,000. What is 100,000? Kung yan naman ay bilyonaryo. The true test of generosity is not how much we give, but how much we keep. Kaya nga yung dukha dito, lahat ay ibinigay. Walang natira sa kaniya. Ilan sa atin ang natatakot na tayo ay magkukulang? Ilan sa atin ang natatakot na baka ako'y kapusin? Kahit anong dahilan pag may nangihiram sa inyo ng pera, ay wala naman ako mga pahihiram eh. Wala naman akong pera. Posibleng wala ka. Mayroon ka. Sabihin mo na lang, ayaw mo magpahiram, tapos. Hindi ang dami-dami mong dahilan. At huwag mo sasabihin na ikaw ay wala. At huwag mo sasabihin na ikaw ay walang-wala. Sapagkat ang Diyos ho ay hindi kuripot. Tayo ho lamang, kayo. Tayo lamang ho ang mga kuripot. Sinong taong boksingero? Ang kamay, lagi nakaikom.
Ayaw magbigay. Sabi nga natin minsan, nako, ayan makakalimot, pero hindi malalaglagan. Ang Diyos natin hindi kuripot. Hindi tayo natatakot na mawalan, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng ibibigay sa atin. Huwag kang maging madamot. Huwag kang maging kuripot. Kaya sa pagbibigay, minsan, tinuturuan din tayo. Tinuturuan din tayo maging mapagbigay. Bakit? Sapagkat minsan sa buhay natin, naranasan din ho nating mawalan. At ito sa natutunan ko sa isa hong pari by his personal experience. Ang sabi niya, kapag may isang mahirap na tao na nagbigay, wag na wag mong tatanggihan. Sapagkat naka-experience ho siya na parang may nagpa-bless, dahil alam na niyang walang-wala, ay hindi ho niya tinanggap. At siguro sinasabi charity na, alam niyo daw ho, sabi sa kanya, niyo, Father, kahit kami ho'y mahirap, ay kaya ho naming magbigay. Kaya hindi naman pwede sabihin, si Father tumanggap pa. Hindi ho. Sapagkat baka ma-offend ang taong nagbigay na ito. Ang ganda-ganda nga ng sasakyan mo. Nung nag-abot ka ba naman ng sobre? 50. Nakabili ka nga ng SUV. 50. Samantalang yung nagpa-bless ng motor, 1,000. Baka naman sabihin niya si Father ay pilian, binigyan na nga. Hindi ho yun ang punto Ano bang binibigay natin? Dahil labis? Hindi ho. Huwag kang maging kuripot. At higit sa lahat, huwag kang maging madamot. Sa totoo lamang naman ho, tayo naman ho mga Pilipino yung mapagbigay. Sa totoo lamang, pailan-ilan lang naman ho madamot Lalo na mga taga San Jose. Hindi papadaig yan. Lalo na tayo mga Batanggenyo, maubos na ang yaman. Wag lang ang yabang. Yun nga lang, hanggang yabang na lamang. Ay, ako yung magbibigay, di hanggang yabang na lang. Hanggang doon na lamang. Kaya mga kapatid, hindi naman ho kinukondem lahat ho ng mayaman Sapagkat may mayayaman naman talaga na generous. Nagbibigay. Ang punto lamang ho ay, hindi pwede nating idahilan na walang-wala tayo para hindi ho tayo magbigay. At higit ho sa lahat, huwag ho tayong matakot na maubusan. Huwag ho tayong matakot na mawalan, sapagkat alam ng Diyos ang atin hong mga pangangailangan. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabi sa kapangyarihan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan po namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag po namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Cecilia. Ang kalugod-lugod niyang kakitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at tiba. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ang iyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan ng tugong ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marina ng Diyos, ni Poong San Jose na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, Santa Cecilia, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niiling po namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo ng aming pananampalataya, ang aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ng Kristong muling nabuhay. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ularang katapatan ni Santa Cecilia upang ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay nayalay na. Taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.